Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating pag-aaral. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, pagpapala, na binigyan niya na ulit tayo ng pribilehiyo upang pag-aralan ang kanyang mga salita. It's May 22, entitled Loyal to God or to Man. So, samahan niyo po ako sa ating pag-aaral. Sa Acts 5 verse 29, it says, we ought to obey God rather than man. So, kailangan na sundin talaga natin ang kalooban ng Diyos kaysa sa tao. Daniel and his companions had a conscience void of offense toward God, but this is not preserved without a struggle. What a test was brought on the three associates of Daniel when they were required to worship the great image set up by the king Nebuchadnezzar. In the plains of Dura, their principles forbade them to pay homage to the idol, for it was a rival to the God of heaven. So, nalalaman natin yung story ni Daniel at sa tatlo niyang kaibigan ay dito yung natitest ang kanilang loyalty sa Panginoon. Kanilang iniiwasan na madumihan ang kanilang mga sarili sa mga pagkain ng hari. At hindi sila sumunod anuman ang consequence. Hindi sila sumunod sa batas ng Babylonia. Nalalaman natin dito na sa tatlong kaibigan ni Daniel ay talagang tapat sila sa tungkulin nila sa Panginoon. At dito natin mapapansin kung gaano sila kahit na napahamak sila sa panahon na yun sa kanilang sa resulta o sa consequences ng kanilang pinili, kasi nga mas pinili nila ang kalooban ng Diyos kaysa sa kalooban ng tao. Kaya kahit pa naman ganun ay hindi sila lumuhod doon sa larawan ng malaking ribulto. At pinanatili nilang malinis ang kanilang puso, ang kanilang sarili sa harapan ng Diyos. Nanatili silang tapat at kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. They knew that they owed to God every faculty they possessed, and while their hearts were full of generous sympathy toward all men, they had a lofty aspiration to prove themselves entirely loyal to their God. So nalalaman nila na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, lahat ng panahon at lahat ng pagkakataon. Siya din ang nagmamay-ari ng kanilang buhay. At kailanman ay hindi sila iiwan o hindi lalayo ang Diyos sa kanila. At nalalaman natin dito na ang kanilang mga puso ay punong-puno ng kabaitan at sempatya sa mga tao. At sa pamamagitan nito, pinapatunayan lamang ni Daniel at ng tatlo niyang mga kaibigan na ang loyalty nila sa Diyos. So, tayo din mga kapatid, bilang mga bayan ng Diyos, kinakailangan, hindi lamang tayo nag-aangkin, kundi tagatupad din sa kanyang kalooban na anuman ang maging consequence sa buhay natin bilang Kristiyano, handa tayong tumayo sa mga huling araw. The king declared to the three Hebrew youth, if ye fall down and worship the image which I have made, well, but if ye worship not, ye shall be cast the same hour in the midst of burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? So, dito makikita natin yung loyalty din ng tatlong kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego. Nagdeklara na po ang hari sa tatlong Hebro na kung hindi sila sasamba sa Diyos-Diyosan, hindi sila sasamba sa malaking larawan, ay tatapon sila sa umaapoy, naghuhudno na o umaapoy, sa apoy mismo. At sino ang Diyos na magliligtas sa kanila doon? The youth said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. So malaki yung paniniwala at pananampalataya ng tatlong kaibigan ni Daniel. Hindi sila natakot sa consequences na kanilang pinili. Mas pinili nila ang kalooban ng Diyos. We ought to obey God rather than men, dahil nga ang tao ay walang kabuluhan kapag wala ang Panginoon. Kaya kinakailangan na mas sundin natin ang kalooban ng Diyos kaysa sa salita ng tao. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. So, sila ay talagang nagsitindig. Sila ay tumayo sa kanilang mga pananampalataya at hindi sila sasamba sa Diyos-Diyosan ng Babylonia.
Those faithful youth were cast into the fire, but God manifested his power for the deliverance of his servants. One like unto the Son of God walked with them in the midst of the flame. And when they were brought forth, not even the smell of fire had passed on them. So, yun na nga ang nangyari. Hindi sumunod ang tatlong kaibigan ni Daniel sa salita ni Nebuchadnezzar. Ang nangyari ay sila ay sinalang, sila ay itinapon doon sa nagliliyab na asupre. At itong tapat na mga kabataan ay talagang tunay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. At nakita nila na ang tatlong kaibigan ni Daniel ay apat na sila. Ang isa ay kagaya ng anak ng Diyos na lumalakad sa gitna ng apoy. At napansin nila paglabas na yung tatlong kaibigan ni Daniel ay hindi sila nakaamoy ng sunog o anuman pinsala sa kanilang katawan. Ganito katindi o ganito kabanal kung tayo ay maging tapat lamang sa kalooban ng ating Panginoon. Napakaganda na isisend tayo doon sa mga hindi nananampalataya, hindi naniniwala sa ating Panginoon. At ipakikilala natin maraming mga consequences, mga negative consequences ang mangyayari sa atin. Pero kapag nakatayo tayo sa ating pananampalataya, kailanman ay hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Thus, this youth imbued with the Holy Spirit declared to the whole nation their faith that he whom they worship was the only true and living God. This demonstration of their own faith was the most eloquent presentation of their principles. So, sila ay tumayo, nanindigan sa kanilang pananampalataya at sinamahan sila ng banal na Espiritu ng Diyos at diniklara sa buong nasyon ang kanilang pananampalataya ay nagsasamba sa tunay at buhay na Diyos. At ito'y nag-demonstrate sa kanilang mga pananampalataya na nagre-representa sa prinsipyo ng langit. In order to impress idolaters with the powers and greatness of the living God, his servants must reveal their own reverence for God. They must make it manifest that he is the only object of their honor and worship, and that no consideration, not even the preservation of life itself, can induce them to make the least concession to idolatry. These lessons have a direct and vital bearing upon our experience in these last days. So, ang mangyayari sa mga huling araw, ang nangyari sa panahon nila Daniel ay mangyayari din sa ating panahon. Paano tayo makakatayo sa mga huling araw kung ngayon hindi natin sinasanay na sumunod sa kalooban ng Diyos? Nawa ay masanay po tayo na anuman ang sasabihin ng Panginoon sa atin, sa anumang aspeto ng buhay, nawa ay malakaran natin ang kanyang kalooban upang hindi tayo matakot anuman ang maging consequences. Maging negatibo man yan o positibo, mga kapatid, hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga sa ating pag-aaral ngayong umaga, nawa ay bigyan natin ng lugar ang ating puso na maging loyal po tayo sa Diyos kaysa sa tao. Tingnan nating maigi ang ating buhay, ang ating sitwasyon. Sino tayo sa harap ng Panginoon? At ano ang ating gagawin? Napaparangalan ba natin siya every now and then sa ating buhay? Sa bawat ating kinakain, iniinom, sinusuot, pinapakinggang kanta, sa anumang paraan na ito, mga kapatid, nakakaalam po tayo sa katotohanan sa ating mga salita. May mga bagay talaga na hindi natin napag-iisipan at pinagsisisihan pa natin. Nawa pang mga kapatid, na bigyan natin ng lugar sa ating mga puso kung paano natin maparangalan ng ating Panginoon sa araw-araw. At sayasatin po natin, saliksikin po natin ang ating mga sarili upang maging kaaya-aya tayo sa harap niya. At muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang umaga. God bless.